Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Tatlo po ang pag-usapan natin mga kababayan. Meron po dito isang dating Marcos supporter, bigla pong tumbabalentong, nagbalimbing kasi hindi na pagbigyan, naging kakampi daw ni Duterte. At ito pong lawyer na ito ay tahasang may sinabi na pwedeng magamit at ngayon ay ginamit sa kanyang disbarment case. Ayan. So, sino kaya itong lawyer na ito? At ngayon din po, sasama din natin itong dalawang balita sa Philstar Global na kung saan ang Quadcom nagdadamot. Ayan. At ganun din po, ang dati ninyong Pangulong Duterte ay merong special request. Wow, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premieres at live streaming. And special shout out to all our OFWs, sa mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At lubos po tayong nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagtulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all, may God bless the Philippines, and may God save the Philippines from this ang daming bagyong dumarating ngayon, no? Ingat-ingat po, and may God bless the Marcos administration. Unahin natin mga kababayan itong isang article sa GMA News Online na kung saan nabalita po na merong isang dating Marcos supporter, no? Nung hindi na pagbigyan, lumipat sa kabilang kampo, doon nagdidiwara sa mga maisog rally. At meron po siyang very incriminating na sinabi doon sa isa sa mga maisog rally di umano nila. At kumampi po sa mga DD shit. Yan po yung balita sa GMA News Online. Lawyer faces disbarment complaint over slap remark versus First Lady Lisa Marcos. So kilalang-kilala nyo na kung sino itong lawyer na ito na tahasan po niyang sinabi sa publiko. No, galit na galit po ito, lalong-lalo na kay First Lady Lisa Marcos na kung saan mukhang hindi na pagbigyan at kung ano-ano ang pinagsasabi at yung very napakabastos, parang hindi po lawyer, no? Tandaan niyo, sabi ng Supreme Court, dapat maging halimbawa itong mga lawyers na ito, mga abogado na ito ng good moral and right conduct, no? I-practice nyo yung inyong profession. Maging example kayo sa taong bayan. Meron po silang tinatawag yun, the code of decency o whatever, kung ano man po ang tawag ng Supreme Court dyan, no? Kasi mga, nire-represent nyo ang justice system sa atin. Kung mga balahura kayo, bastos kayo. Di ba nga si Papa Gadon na disbar dahil sa complaint ng isang na disbar ngayon eto, publikong sinabing sasampalin ang ating First Lady Lisa. Ano ang kasalanan ni First Lady Lisa sa kanya? Bakit niya sasampalin? Dahil daw si First Lady Lisa ang gumagawa ng katarantaduhan sa gobyernong Marcos? May ginawang katarantaduhan ng First Lady dahil nakipag-connivance daw di umano ang Marcos group noong during election, kasama siya doon. Kasama siya doon. Yung nga lang, hindi siya pinasama sa meeting between the group of Marcos admin now, nung panahon na yon, doon sa Smartmatic. Nagagalit siya kasi sa first antagonistic siya sa Smartmatic di ba? So therefore, bakit ka pasasamahin doon? Ayun, ginawa niya ng insinuation na nag-connivance daw si FL Lisa para manalo si Pangulong Bongbong Marcos sa election, but without sharing, di sana dinimanda mo. Nag-electoral protest ka. Kaso sabi yata ng COMELEC, the only one who can file an electoral protest is the one yung tumakbo sa election at yung position na yun ang pinoprotest. Ito, wala
Hindi na pagbigyan eh. Yun ang insinuation. Hindi na pagbigyan. Hindi na ibigay ng Marcos admin ang gusto niyang posisyon sa gobyernong ito. Kaya nagdidiwara, ayun, sinabi niya, sasampalin niya sa publiko ang ating First Lady Lisa. O ngayon, humihingi tayo ng sabi natin, dapat madisbar yan, dapat kasuhan yan. O ngayon, siguro after how many yung consultation, ano yung severity ng sinabi niya, meron pong nag-file ng disbarment. Ito po, babasahin natin. A disbarment complaint has been filed against a lawyer who dared First Lady Lisa Marcos to pay him so he could slap her. Biruin mo, mananampal ng babae? O sino ba ito? Babae ba tong mananampal o lalaki? Ha? A Supreme Court official confirmed to GMA News Online Friday that lawyer and university professor Andre De Jesus filed a complaint against lawyer Glenn Chong. Si Glenn Chong ang pinailan ng disbarment. Biruin mo, kalalaki mong tao sasampalin mo babae. At sino ka para manampal ng First Lady? Sino ka? Bakit hindi mo kasuhan si First Lady kung ano man yung gusto mong ikaso, yung dinadahilan mo, yung inangaw-ngaw mo na nandaya sa eleksyon si First Lady, di magkaso kayo. Di ba? Hindi, ito pipisikalin mo. Di ba? Yan ba ang isang trait ng isang abogado? Nginaw-ngaw niya po yan, in public, sa Maisog Rally. Public pronouncement po yan. Hindi daw siya luluhod kay First Lady at sasampalin niya. Di ba? O kayo po diyang mga hurado sa Supreme Court. Kayong mga pinipitagang mga justices, sa palagay ninyo, eto, merong threat ng pananakit sa First Lady. Di ba, biruin mo, i-threat mo ang First Lady ng bansa? Dapat nga yan hinuli yan Kinuha yan ng PSG, inimbestigahan, kinasuhan Di ba? Pagbabanta po yan. Pag sa ibang bansa yan, hindi lang dito sa Amerika. May kumakatok ng FBI at sa'yo sa yung gwardiya ng presidente. You have threatened the First Lady of the country. Pero sa atin, wala Baliwala lang Di ba? Kaya itong mga to, sanay na sanay silang magbigay ng mga threat kasi wala silang galang, pati yung ating mga otoridad, hindi man lang sineryoso yan. Any threat sa ating first family, first couple sa presidente, kinakailangan seryosohin. Bakit natatakot ba kayo kay Glenn Chong? Bakit nyo sa imbestigahan, di ba? Dapat inimbestigahan yan ng police o ng PSG o ng NBI. Biruin mo, publikong hinayag na sasampalin niya ang First Lady. Humarap pa Hinahamon niya, humarap ka sa akin. Bakit naman haharap sa'yo? Ikaw ang may kailangan, ikaw ang gumawa ng move. Di ba? Ayan, may nag-file tuloy ng kaso sa kanya, lawyer and university professor si Attorney Andre De Jesus. De Jesus said Chong dared the First Lady to face him so he could slap her back to back. Wow, back to back pa, parang mag-asawang sampal, ang kapal ng mukha talaga. During a rally in March, April, May, June, July, August, September, October, 8 months. Pinag-aralan mabuti kung pwedeng kasuhan o hindi. Dito, sana doon pa lang, maski na hindi nyo kinasuhan, naggawa na ng blatter. Para kung sakaling may mangyari man kay First Lady Lisa, may sumampal, may manuntok, may kung ano man, di yari si Glenn Chong, di ba? Kaso masyado kasing lenient ang ating mga otoridad Biruin mo, anong protection ang makukuha ng first family diyan kung may mangyaring di maganda? Kung nagkatotoo nga yung sinampal ni Glenn Chong, gagawin ninyo, di ba? In a statement, he stressed that lawyers should not be impertinent. Ayan. Hindi tayo dapat bastos kahit sa ating mga katunggali sa korte, sa politika o sa buhay. At lalong-lalo na dapat hindi tayo bastos sa kababaihan. Correct. Ikaw, Glenn Chong, wala kang galang sa babae. Maski na kinaasaran mo yan, maski na kinaiinisan mo yan, respetuhin mo pa rin kasi babae po yan. Di ba ang babae, tinitake care, minamahal. Kahit na anong galit mo, wag mong pagsabihan ng ganyan. Sasabihin nyo naman, tao lang, ganun lang, di ba? Pero mag-isip muna bago kayo magsalita ng ganyan. Di ba? Di yari ka. Nakafile na po, mga kababayan, nakafile na.
dyan sa Supreme Court. Kasi mismong Supreme Court official na ang nagsabi na meron na ngang nag-file ng complaint si Attorney Andre De Jesus. Isa rin po siyang university professor. Kaya ikaw, Glenn Chong, maganda-handa ka. Mag-explain ka. Ano yan? Exaggeration na naman? Ano yan? It's a joke na naman? Oy, hindi ka nagjo-joke. Hindi mo sinabing, it's a joke lang po, sorry po. Wala pong ganun eh. Talagang seryosong sinabi niya. Pinangalandakan niya. Narinig, napanood ng publiko. O ngayon, anong magiging hatol dyan ng Supreme Court? Sa palagay nyo, dapat bang madisbar yang si Glenn Chong? O yan. Okay, kayo. Sa inyong opinion, mag-comment lang po kayo dyan. No? Sa akin po, madisbar. Para magtanda. Harry Roque, madisbar. No? Para naman hindi sila magmayabang ng magmayabang. No? Kasi yung ibang mga lawyers po, porket tinawag na lawyer, sabi nyo, alam na alam nila ang batas, kami ang nakakaalam ng batas, no? Dahil nag-aral kami talaga niya, binasa namin ng buong kung ano man ang isinulat ng mga batas, ng mga Supreme Court justices, mga encyclopedia nabasa namin. So what? Kung ano ka naman, kung impertinent ka naman, o di ba sabi, bastos ka. Kung wala kang good moral right and conduct, hindi mo ina-uphold yung paggalang, yung pagiging isang magalang na lawyer. Hindi porket sobra kayong talino, sobra kayong magagaling, mga lawyer kayo, mantatapak na kayo ng pagkatao ng isang tao. Hindi po yun. Tao rin lang kayo. Ano, gusto nyo gawin namin sa inyo yung pinagsasabi ninyo? Yung mga action ninyong mga bastos? O di ba? O dapat turuan ng Supreme Court yung mga ganyan. Sila Harry Roque na tumatakas, si Glenn Chong, yung pronouncement in public na mananakit ng babae para lang si Duterte gustong sapakin si Leila de Lima. Di po ba? O, pag galit na galit, isip muna, Glenn Chong. Idaan mo sa tamang forum. Di ba kayo nagsasabi niyan? Dalhin ninyo sa tamang forum. O ngayon, public pronouncement mo, gusto mong sampalin, magkabila pa, no? Parang mag-asawang sampal, ang gusto mong gawin kay Ninang Lisa, di suffer the consequences. At least, mga kababayan, meron pong isang attorney, attorney na rin yan. O, attorney versus attorney. O, may isang attorney na nag-file na ng complaint sa Supreme Court. O, kung hindi man siya matanggal, at least ma-reprimand. Para po, masampulan, magbayad danyos ka, Glenn Chong. Di ba? O ngayon, mga kababayan, punta naman tayo dito sa ating next article. Dito po sa Philstar Global. Ito po yung sa Quadcom. No, ang sabi ko po kanina, ang Quadcom nagdadamot. O yan. Siguro, may dahilan po. Hindi naman talagang madamot. Kasi po dito sa article na ito po. Quad won't give ICC drug war probe records. Kaya po nasa nasabing nagdadamot. Di ba? Kasi ayaw nilang ibigay yung anumang records doon sa kanilang drug war probe, sa kanilang mga hearing. Kung ano pa yung nandoon sa public records na yon, they will not hand it to the ICC. Parang dating nito, hindi kami makikipagtulungan sa ICC. Bahala silang magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Di ba? Alamin natin. Yun lang po siguro yung aking opinion, pero basahin natin dito. The Quad Committee of the House of Representatives will not provide the ICC with copies of affidavits and transcriptions of testimonies of witnesses and resource persons in its investigation on EJK during the Duterte administration. So, eto po ang sabi dito, no? Sabi po ni Ace Barbers sa kanyang interview dito sa DCBB. So, sabi ni Barbers that maintain the country is no longer member of the ICC and thus not obliged to provide the International Court with records of investigation. Quote, as far as the ICC, we will not give any transcripts or any documents, affidavits, or transcript of the testimonies of the witnesses because we firmly believe or we firmly held that we are not a member of the ICC as for now. So ayun po yung pinakadahilan, sabi ni Representative Ace Barbers. We are no longer a member of the ICC. So therefore, usaping jurisdiction na naman dito. Parang yung sinasabi lang ng ating Marcos administration, okay, hindi tayo na member. They don't have any more jurisdiction. Yun ang mahirap.
Yun din yung sine-echo ni E.S. Bersamin. Yun din yung ine-echo ni SP Escudero. Remember when Digong challenged the ICC to come over right now and imbestigahan siya? Ang sabi ni SP, paano mangyari yan? Umalis ka nga, tapos gusto mo imbestigahan ka? Walang jurisdiction, o di ba? Usaping jurisdiction eh. No? Kasi wala na eh. The only thing na pwedeng masilo si Digong ng ICC is through Interpol, yung International Police. ICC can issue a arrest warrant and Interpol will have a red notice. Pag nasa Interpol na yung arrest warrant ng ICC para kay Digong o sino man yung mga kasama ni Digong, then the Philippine government can now cooperate with the Interpol. Kasi yun po yung sabi ni retired Justice Supreme Court Justice Antonio Carpio. Hindi pwedeng magsimula yung hearing o mag-proceed yung hearing sa ICC without the very person doon sa harapan nila. So puro investigasyon lang, siguro through yung independent investigation without the government cooperation, yung mga attorney nila tulad ni Attorney Conti, o siguro yung mga biktima, pero yung mga kapulisan, NBI o whatever na kasapi sa Marcos administration, they are not cooperating kasi because of the jurisdiction. So ang maganda lang sa ICC, maglabas kayo ng warrant, give it to the Interpol, and Marcos administration will cooperate. Ayun po ang sabi ng Pangulo. Because we have an obligation with the international police. Ganon din po ang sabi ng PMP through their spokesperson, Brigadier General Jean Pajardo. We will cooperate with the Interpol. So Interpol, hulihin si Digong o kung sino may nakasulat dun sa warrant of arrest, then dalhin sa ICC, dyan sa Dahig. Yun lang po yun. Doon na magkakaroon ng jurisdiction kasi nahuli, nasa kote na eh. O diba? Ngayon, dito kay Barbers, since we are not a member of that international body, then we don't have any obligation to them to submit or share any affidavits, transcripts, or documents relating to the hearing on war on drugs, particularly on extrajudicial killing. Wala po. Yun po ang sinasabi ni Ace Barbers. Ito pa yung quote niya. We have no obligation, correct, to submit to them any documents that are in the hands of Quadcom. He said it will be easy anyway for the ICC to get details of this Quadcom hearing as they were all shown live on TV and social media. If we will look at it, there, ICC investigation has been continuous. What I know is that they have interviewed a lot here in our country. So meron nag-i-interview siguro through Attorney Conti sa kayong mga kasamahan niya, no? We, as far as the Quadcom is concerned, if they will need documents or any testimony coming from the Quadcom, we will not give that. No. The answer is big no. Sa amin lang ito. Because it's the matter of jurisdiction. The matter of we are not a member of. Pero sabi ni Barbers, nag-iimbestigan naman sila eh. Siguro, yung mga tulad na sinabi ko kanina, witnesses or any pertinent witnesses, kung sino man yun. Or any surviving victim ng EJK ni Digong. If there are one or two, no? If they want to access information as they want to establish a lead, they can browse from the social media platform. Our hearing is available live stream on social media. Ayun ang sabi ni Barbers. On whether they would invite former President Rodrigo Duterte pabalik sa November 21, sabi ni Barbers, would have to discuss this first and make a final decision. Ay, sabi ni Digong dati nung nabasa ko eh. Wala naman ako may dagdag doon. Nagisa na po siya eh. 'Di ba? Almost 12 hours 'yun. Sabi niya, ituloy pa daw, sabi niya kay Barbers, kung babagsak ka dyan, di bang bagsak din ako dito? Sabi pa niya Barbers, it appears so as Duterte himself had admitted offering rewards for high-value targets. This corroborated what Edelberto Linardo said, Colonel Espinido and Colonel Garma. Puro Colonel ito, no? Said there was a reward money. Ayan po, no?
But he stressed Duterte's administration have to be thoroughly analyzed first because but he stressed Duterte's admission had to be thoroughly analyzed first because sometimes we could not easily determine what are hyperbole, what are true, and what are for jokes only. Correct. May punto po si Ace Barbers. Pero karamihan po na sinasabi ng mga minions ni Digong, yung mga asong julul niya, ay hyperbole lang yun. Nagjo-joke lang ang presidente. Parang di nyo namang kilala. Oo, kilala namin si Duterte. Kilala namin sinungaling. For us, we will take all these testimonies and we will include our conclusions based on the testimonial evidence and documentary evidence that we have gathered. And whatever is our conclusion, there will be recommendation. If it is right or wrong, we will give it to the government agency that will scrutinize and discuss it. Like in DOJ, we have recommendation for criminal case to whoever they are, the DOJ will study it. Correct. Kaya nga sabi na rin ng Pangulo, dun sa mga inadmit ni Digong, di ba? We will study it first. It's up to the DOJ. Di ba? Tama naman. Kailangan pag-aralan, di po ba? Eto pa, yung tungkol naman sa mga bank accounts na pinakita ni former Senator Antonio Trillanes na ngayon ay tumatakbong mayor ng Caloocan at yung sinasabing bagong attack dog ng Pangulong Marcos. Tignan mo yan. Sino nagsabi ng bagong attack dog daw si Trillanes ni Pangulong Marcos? Di si Prime Minister ni Baal, si Digong. Ha? Ito po, sabi doon ito yung sinabi ni Ace ito yung sinabi ni Ace Barbers tungkol dun sa mga isiniwalat ni Trillanes. We cannot easily believe what former Senator Trillanes revealed. If this has certification from the Anti-Money Laundering Council, these documents may have weight and may become evidence. For now, this was presented for the first time. It is on our records. It cannot be considered as part of the committee report as basis for a recommendation because there is no certification yet from the AMLAC. So therefore, dapat, sabi niya, para masama yan sa aming report, no? Kumbaga nasa record lang nila, kailangan may certification muna ang AMLAC. Siguro, pwedeng ipatawag dyan ang AMLAC. Okay? Pero sabi ni Trillanes dito, these documents of bank accounts of the Dutertes were validated by the Ombudsman that are similar to the documents submitted by the AMLAC to the Office of the Ombudsman. That is why I am confident of its authenticity. The total deposits of 2.4 billion pesos. Nakong bilyonaryo pala ang mga. Dapat isama nyo ang mga Duterte sa mga top list of billionaires sa ating bansa. Si Sara Duterte, di ba, 2.6 billion pesos yung kanyang kompi. Tapos ito, 2.4 billion. Yung isa, may 51 billion. Dapat pinagsama-sama nyo yun, tiyak yun. Nasa top 10 ang Duterte family, no? Sa billionaires in the Philippines. Di po ba? Tama, mali. That will be the first step that we will make. The AMLAC, the DOJ, especially the MBI, are there in every hearing that we conduct, particularly when the topic is war on drugs and EJ case. Dapat lang i-certify yan. Di po ba? Ito pa. Haba nitong report na ito, mga kababayan. Blapper, coward. Nagbablap daw sa kaduwag. The former senator, meanwhile, dismissed Duterte as a blapper, a coward, and a tired old man. Antibay ni Trillanes, no? Grabe ito. With all objectivity, based on a profile, Duterte is a coward. He is just projecting that he is brave because his bodyguards are there and they will intervene. But he is just bluffing. Tama po yun. Ako naniniwala ako doon. Mga pasamahan ng madaming bodyguard yan. Tingnan nyo tulad ni Pusit. 400 BPSPG? Bakit hindi mo lang bigyan niya ng 2? Ewan ko lang. Si Digong, di ba nakita nyo nung akmang babatuhin niya ng mic si Trillanes? Nagdati nga kaagad yung mga bodyguards. Di ba? We have encountered such characters in our life. We know that they are just full of air. Strip him of his bodyguards and that guy is just a tired old man. Ang tapang ni Trillanes daw, kaya ka dinidimanda ng libel .
Oh, kaya ito po mga kababayan, kailangan makipagtulungan ang Quadcom sa DOJ, NBI, AMLAC para po malaman kung totoo o hindi yung mga pinresentang mga bank accounts ni former Senator Trillanes. No, sabi ni Trillanes, duwag, blapper lang yan. Marami lang bodyguard si Duterte. O ako po, naniniwala ako dun. Kayo, naniniwala ba kayo? Bakit ang daming bodyguard ni Digong? Ang daming BPSPG ni Pusit na binabayaran natin. 400 yon. O, 100 sa kanya, 100 sa 200 sa dalawa niyang anak, at 100 sa asawa niya. O, 400 eh. Di po ba? O, now, balik naman tayo dito kay Digong. Meron po siyang special request. Oo, eto na naman. Tingnan mo nga naman, oh. May request pa ang matandang kupal. Sabi nga ni Trillanes, an old, tired man. Kung ang bodyguard lang ito, dalawa, wala to. Oo. Ano rin to? Takbuhin to, mga kababayan. Oh, ito sabi dito sa Philstar Global. Duterte wants to be tried by special court in Philippines. Wow! Nagre-request pa ng special court ang matandang Prime Minister ni Baal. Oo, ito po sabi. If he would be made to answer for the thousands of deaths in his drug war, former President Duterte said this should be done before a special court in the country. Wag na! Wag nang special court sa country. Bubuo ka pa niyan eh. No, baka mapili pa eh. Yung mga na-appoint mo eh, maging bias pa. Wag na. Makipagtulungan na lang sa ICC. Payag ba kayo? Kayo, papayag ba kayo na special court sa ating bansa o ICC? Yung iba sa inyo, ang gusto sa ating bansa, makitang doon siya makulong. I agree with you. Pero itong hinihingi niya na special court, naku, bubuo pa kayo niya. Wag na. Yun na lang ordinaryo. Diyan sa Regional Trial Court, diyan sa QC, sa Pasig o saan man, sa Muntinlupa. Sa Muntinlupa, mas maganda para pag nahatulan ng guilty, diretso na sa bilibid. Oo. Oh. Wag nang special court pa. Hindi ka nga special eh. Visit ka. Killer ka. Killer ka ng kapwa mo Pilipino. Oo. Duterte made the pronouncement last Wednesday hearing by the Quad Committee of the House. He said he dislikes white people. Oh my God. Ano yung white people? Apparently referring to prosecutors and judges of the International Court. Ay hindi. Mas maganda papuntahin siya doon. Di ba? White people. Bakit? Mga puti ba mga nandun? Grabe naman makapag-discriminate talaga, no? And would like to be tried for his alleged crimes by a Filipino court as a Filipino. I don't believe in whites. Ba't ka nag-asawa ng German? Puti din yun, di ba? Kauti ko nga, grabe ka, oh. Kaya pala siguro hiniwalan mo yung asawa mo dahil puti, no? Maski na German, yung puti pa rin kulay noon. Oo, dapat nag-asawa ka ng hindi puti, yellow, gano'n, orange. I don't believe in whites. I would rather face a Filipino court. Even if I will not have a lawyer, just me. And the judge can sentence me to death or reclusion perpetua. But as long as it's a Filipino court, I will abide by it. Ay, kung ako, asarin ko yan. Dalhin nyo na sa ICC yan para lalong magdiwara doon. Para hindi na natin gastusan yan. Bahala na yung ICC magpaligo sa kanya, gumasto sa kanya, kaysa dyan pa sa Pilipinas eh. Mamaya ma-clouded pa eh. Mamaya may bias pa eh, di ba? I will not allow a foreigner to judge me for the things that I have to do during my time as President of this Republic. Bakit yung pamilya Marcos? Remember? The trial of the century, the 99 counts? Saan tinride yun? Sa New York. Sino mga nandoon? White judge. White people, o yung white, yung mga Americans. Umalma ba? Nagreklamo ba si Madam Imelda Marcos? Nagreklamo ba sila PBBM, yung mga kapatid niyang babae? May narinig ba tayo? Wala. Kasi sinesensor yung mga sinasabi nila. Walang chance ang pamilya Marcos magsalita. Hindi nilalathala. Humarap si Madam Imelda doon sa korte. Come Judgment Day.
yung isa nating kababayan doon, lumabas. Nagsisisigaw. Not guilty on all counts. Hindi ni-request ni Madam Imelda na doon nyo ako i-tried sa Pilipinas. Nung tinride sila sa Hawaii, nung mga biktima, di umano ng human rights violation daw, di umano ni Apo Lakay, sa Hawaii, another foreign country, another foreign court, nagreklamo ba sila? Tapos ikaw, Digong, hindi ka pa nga nakukuha eh. Di ba? Nagreklamo ka? Special treatment? Ganon? Oy, wag. Kung ako hindi. Mag-aasar ako. Since Joker din to eh. No? Hyperbolic, statement. Hindi, nagjo-joke ka lang dyan. Hindi, nagjo-joke ka lang, di ba? Ayaw mo naman dito eh. Doon na lang para hindi na kami gagasto sa'yo. Gagastusan ka pa namin. Taxpayers money pa yan. Bayaan mo na yung ICC sa'yo. Magpakain sa'yo, magpaligo sa'yo, magbahay sa'yo. Doon, gastusin mo. Yung igagastos natin kay Digong, no? Mamaya may makuha pa diyang bias ng mga hurado. Di wala na. Di ba? Asarin natin para lalo siyang maggalaiti, di ba? Masyadong madrama, no? Masyadong yung entitled itong si Digong. Kung ako hindi. Di mo, sabi niya, he asked the Quadcom to create a special court. Special pa talaga. Bakit? Special ka ba? They don't deserve to be Filipinos residing here. They are better off where they think the courts are good for them. Talagang kinikriticize niyo yung ICC. Bakit niyayaya mo? Papasukin na. Ngayon na, tapos biglang magre-request ng special court. Di ba? Ano ba talaga? Litong-lito ka na, lolo. Ako'y litong-lito. Ang dami pang sinabi dito, mga kababayan, ha? Sabi niya, dapat Pilipino ako, dito ako makulong. Dito ako huhusgahan ng competent judge Pilipino. Ayaw ko sa mga puti. Hindi naman lahat doon ng judge puti. Di ba? Tayo na, racist talaga si Digong, racist. Tapos sasabihin niya kailangan daw ready na siya sa ICC. Papasukin nyo na. Kala ko ba ayaw? Ang gulo ng utak ni Digong talaga, no? Grabe naman. Ay, nako. Ang gulo nito, mga kababayan. Ewan ko. Ha? Kayo po, ano pong inyong masasabi, no? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.